morning. Time check, 9:20. Dito kami dati. Ayan. Ay, kahapon. Ayan yung simbahan. Mary of Virgin. St. Mary of Virgin. Tapos ngayon pupunta kami ng Hanging Coffin. Mga ano daw, 1 hour lakaran. Bali-balikan na yun. 30 minutes papunta, 30 minutes pabalik. Kaya ko naman, kasi walang araw. Hindi katulad kahapon. Actually, kasi kahapon talaga di ko kaya. Medyo masama pakiramdam ko. Uminom na ako ng Biogesic. Siguro, isa, nung after namin hinilot, tapos kagabi, bago natulog, nag-isa ulit ako. Tapos ngayon, uminom ulit ako ng Biogesic. Oh, going up? Oh, going up. Ayun, inaano pa. Yung ticket namin. Kasi may binabayaran dito. Pero hindi ko alam kung magkano. Ang ganda, mafag. Kahapon kasi maaraw. Mainit. Tapos, ano yun? Bandang umalis sila, bandang mga 2:00. So, katirika ng araw. Hindi ko talaga kaya yun. Gustuhin. Maganda naman daw dun sa blue soil. Pero ito. Pero hindi pa rin nga ako sumama kasi masama yung pakiramdam ko. Sini-check pa yung ano. Sana ganito lang ambon-ambon tas mawala na mamaya. Diba? Pag yung kasama namin si Joy talaga naman, ang saya-saya. Bagay na bagay yung kanyang pangalan, Joy. Nagbibigay ng joy sa aming lahat. Okay! Let's go! Start na ng lakaran. Kaya ni nanay, kaya ni nanay. Malakas yan. Sana yan sa ganito eh. Wow, medyo malamig dito sa taas. Doon sila nagdaan. Nga, mas madali doon. Andun sila dumaan. Kami naghagdan. Ayan. Kaya may bayad pang 10 piso. Ha? Hingal na? Hingal na agad? Ako? Patag lang naman daw, sabi ni Kuya, ang akyatin. Patag. Patagilid pala siya. Sabi ni tour guide. Okay. 7 and below. So, even you get 7 is still 20 tayo, Ben. Yun yung pakyat. 20 sarap. That's how Grandpa walks. Mama pa talaga si Daddy. The church of Saint Mary the Virgin. Releasing your Guys, can we do the Compress. Briefing. Listen to them. To him pala him. Okay, so bago po tayo tumuloy doon, by the way, I'm Brent and si Kuya Harley po. Kuya Harley. Hi, Kuya Harley. So, anyway, welcome nga pala sa Sagada. So, did you know that Sagada is not the original name of the place? No. So, yung original name po actually was Ganduyan. Kaya po meron tayo dito ang Ganduyan Museum and Ganduyan Inn. Gando yan. So, napalitan po siya into Sagada because of a miscommunication. Noon po kasi merong isang Spanish soldier na umakyat dito sa Sagada to map the place. Then meron po siyang nakasalubong na matanda. It's around 11,000 plus. Konti lang po ano. So kung bakit siya konti is first po is yung mga taga Sagada po is umaalis ng community to find better opportunities. And then sa amin pong mga taga dito is bawal po kaming magtinda sa mga outsiders ng lupa. Not unless you are married sa taga Sagada. Meron po ba kayong kilala?
is yung simbahan po dito. Okay, so familiar po kayo sa Anglican? Hindi po. Anglican po is almost same from Catholic. Oh. Difference lang po is yung Anglican po is yung mga pares pwede silang makipag-asawa. Anglican. Hindi po nila ina-acknowledge yung Pope. And then yung mga babae din po pwede din pong maging pare. Pero hindi na po pare yung tawag sa kanila. Ano na Mare. Maria. Ang galing mo, yay! Nakakain po kami ng breakfast eh. Yung tour po natin is makikita po natin yung dalawang klase ng cemetery ng Sagada. So yung first po is itong modern cemetery po. Ito, Natin modern. sa taas, kung makikita ninyo is may mga uling sa tabi ng mga puntod. Yan po kasi is dito po sa Sagada on November 1, instead of lighting candles is gumagamit po kami ng pitch wood or yung tinatawag namin na saling. So yun po yung ginagamit kasi dito po sa Sagada noon is wala pang mga kanila. So naisipan po nila gumawa na lang ng bonfire sa tabi ng puntod. Pag-business nga dito ng kandila. So ganito po yung itsura dito pag November 1. Oh. Every puntod po is meron pong bonfire. Oh, di ang hanggang ngayon po, liwanag mas prefer dito. pa rin namin gamitin yung pitch wood kasi kadalasan dito pag November 1 is ganito yung panahon. Mahangin din umamon. So madali pong mamatay yung kanila. And then it's free kasi pwede mo lang siyang pulutin sa gilid. And then dito sa mga banda dito is meron pong mga bakante. So Ayaw po namin dyan. Ayaw po bakante. place reserved para sa asawa ng namatay. Ganun. Pag medyo may May nakahanda na pala. At saan ang kabit? Saan daw yung kabit? Hintayan po sila, kaya po sinabing may forever sa Sagada. Dito siya. Dun siya. Forever sa Sagada. Hindi po, for reservation yun. Ay, ang ganda ng ano, no? Hindi nila ina-anticipate na mag-aasawa. Oo. Hindi masyadong stressful. Walang planning. Yan nga tanong niya, mas, ano po ba mas, blue soil o yun? Ay, blue soil po ang masyadong. Okay, carry na namin. Ayan. Ito yung modern cemetery. Pero ang pupuntahan talaga namin is yung hanging coffin. Pasensya na sa boses ko. Hinihingal na ako. Okay lang pag ganito. Hindi mainit pa. Hindi pa ganun katirik ang araw. Kaya ko pa. Pero pag tirik na yung araw, kanatahan. Wala na. Habol na yung hininga ko. Wala, kaya-kaya ni Daddy yan. Pagpaakyat lang mahirap. Wow, ang ganda. Formation tuloy ng ano eh. Inong rock. Nung ano, ng puno. Puno din. Bukas yung ilalim niya. Yeah. Naku, kawawa pa ako. Paakyat ang nakakaanunwit. Tema pa yung pababa eh. Mas ano yun sa kanya kasi yung pressure. Papakalalim. Oh no. Ganito pala yung style. Merong rock climbing dito. Kung gusto mong sumubok. Hindi ko lang alam kung magkano ang bayad. Pwede naman magpahinga kung ay my God, kung papagod ka na. Ayan. Baka kasi may malaglag. Ito na yung entrance ng hanging coffin. Ayan, meron din doon. Pero dito kami aakyat. Hi, Mucha!
Ayan si Mucha, ano ng damo. Okay, paakyat naman siya ngayon. Si Daddy. Ayan pa si Daddy, sila Daddy. Buti nga dito may kapitan pa. Wala eh. Pero paakit ko ba rin? Andito na kami. Nakasurvive. Paakyat ang pabalik. Kasi more on paakyat. Ang pabalik. Bumalik na lang tayo mamaya. Ay, kahit bukas kasi malapit na. Bukas, tayo sa'yo. Kala ko nga dati may kaya lang siya nang galing. Ulitin natin bukas. O, bubuhatin mo ako pupunta doon. That's it. Puchi. Bakit? Para sa nanay. I-edit yan, paging-paging. Sabi ko niya, harap-harapan mo si Jaya. Sit. Over there. After ko pong magsalita, then you can ask your questions para dire-diretso po yung kwento. Okay Bali po. po, habang tumutuloy yung kwento, nasasagot po yung mga tanong nila. Okay. Okay, so bali ito na po yung traditional burial site ng Sagada. So, pinakaunang tanong po dyan is kung bakit po sila nilalagay dyan. So, yan po is by choice ng namatay. Dito po kasi is sacred sa amin yung mga last request ng taong mamamatay. So, pag sinabi po niyang gusto niyang magpalagay dito, is gagawin talaga namin. Ngayon kung makikita po natin is meron pong, dito din is meron din tayong mga beliefs. Kasi dito daw, kapag daw naka-expose sila sa nature is they will have the freedom to mingle with the nature. And then nung in-introduce po yung modern cemetery sa kanila, sabi po nila is kapag daw nakalilibing ka sa ilalim ng lupa is parang buhat-buhat mo po yung mundo. Unlike dito na you're on top of the world, and then meron kang access sa sunlight and hangin. So kung makikita po natin is meron pong mga maliliit na coffins. So yan po actually is mga elderlies. Pero naka-form po sila into fetal position. Sino-form po sila into fetal position kasi yung sabi nila, the position you enter the world, that's the position you should exit the world. Okay. So how about yung Later na question. yung cremation? Mamaya. May ako ba question? Yung mga coffin po, yan po is combination ng Christianity and animism. Yung mga animist po is wala po silang sinasambang Diyos. Naniniwala lang sila sa spirit of nature. Okay. Ngayon kung makikita po natin dito is meron pong upuan. Dito. Meron po dito pero nasira na po siya. So yung upuan na po yan is yan po yung ginamit habang pinaglalamayan yung patay. Dito po kasi sa Sagada is pag full tradition yung gagawin namin is pinapaupo po yung patay habang pinaglalamayan. So pinapaupo siya kasi yung noon po is maliliit po yung mga bahay ng mga igro. So kumakain po ng malaking space pag nakahiga siya sa kama and nakaupo din siya, parang nakaharap lang sa mga bisita. And then kapag din nakaupo yung patay, mas madali po siyang ibaluktot into fetal position.
they don't let me. Okay, so The dead is sick. sometimes po it's better with para makita natin. Pero warning lang po, medyo disturbing po yung photo. Po, nakatali po siya sa upuan. Then siguro nagtataka kung paano miss sila ni Wing. So bali 6 AM po, dadalhin muna dito yung caffeine. Then gumagawa sila ng temporary scaffoldings para mas madaliit yung caffeine. And then by 1 PM, isusunod na po yung katawan covered with white cloth. And habang dinadala po yung katawan nito, is minsan po pinag-aagawan siya o pinagpapasakit. Para po. So pinag-aagawan po siya kasi yung sabi nila, kapag natuluan ka ng dugo ng patay, that means good luck. Kaya pag natuluan ng Okay, dugo. so sa mga lalaki po is they carry it on their back, and sa mga babae po is sa ulo. Makikita po natin is naka-form na po siya into fetal position. Dito po is hindi po sila gumagawa hindi po sila gumagamit ng formalin and hindi po tinatanggalan ng dugo. So normally po, Diretso ano na. wait po is matagal siya ng 2 to 3 days. Kasi mangangamoy na eh. Then kung sa mga parts po na medyo matataas na hindi na accessible ng mga scaffoldings, is umaakyat po ng isang tao and magpupulog ng tali. Tapos hihilahin na lang pataas yung coffin and the body. Kasi actually sa sign na to is meron din po. Sa taas. Meron din daw dun nung napakataas na yun. Ayan. Doon yun sa paloob ng rock. Kaya hindi makikita. Po ibibigay yung traditional name. So yung traditional name po is yung mga pangalan po ng mga ancestors namin is yun din yung binibigay sa amin. Then bahala na po yung parents kung kailan nila gusto pautas yung bata sa simbahan. Yan, tapos na kami dito. At pabalik na. Naku, good luck sa amin. Paakyat. More on paakyat. Umaambon na, umaambon. Lagay mo pa yung isang hoodie niya. Medyo lumalakas yung ambon. Malakas yung ambon. Hello! Dito kami magla-lunch. Cafe Mars. Si Mar, tsaka si San pala yung kinasal. Si Mar, tsaka si San. Yung view. Kumukuha ng order si Chard. Pinahihirapang mo. Wala pa sila napili. Hazel for sharing, right? Right. Oh, meron pa ng ano. How many you want? Habang inaantay namin yung order namin dito sa Marsan Cafe and Restaurant, meron dito magandang view. Yan, mini garden. Farm, mini farm. Hindi siya mini garden, mini farm. Ang ganda doon. Ang ganda niya. Diba? Ganda ng view. Ang ganda. Ang linis. Paano mga tanim yan? May cauliflower. Repolyo. Ano pa ba?
Ang ganda niya. Ito yung sa likod ng kakainin naming cafe and restaurant. Ang ganda ng view. Kahit saan. Dun sa, ito left side. Hello, Timamon. Andito kami ngayon sa Blossom Northern Flower Blossom Farm. Doon kami galing. 1 hour walking daw. Baba. Walang katapusang. Okay, salamat. Dito yung entrance. Yoy! Tay, ito. Well, you're not telling me. So, kaya na po yung bahalang mag-ikot sa farm. So, bale one way lang po tayo. Kaya lahat po nang dadaanan yung bulaklak dito, picturean po bago bumaba. Kasi wala na pong balikan. Yung exit nyo po mamaya sa kabila na. Kaya ikot lang po tayo sa farm. Saan nabasang kuya? Sa kabila po. Sa kabilang Sabi side. ng registration. Sabi ng registration po. Okay. Then may mga kasama kami dyan na naka-station. Ganito po yung uniform nila. Pwede kang magpa-picture sa kanila. Pag hindi naman po kayang bumaba, passes po kayo para short papers sa Yun, nanay, papabuhat exit. na lang kayo. Pwede po, pag hindi kayang bumaba, maglakad, pabuhat po kayo, may stretcher sa baba. Oh, straight. Hinakyat. Oh. Then sa gitna po ng farm, na ikutin nyo is may resting area tsaka si ano man. Pwede kayong magpahinga doon kahit medyo matagal. Pag akyat po dito sa exit, may complimentary na only coffee, limited bread. Oh. Then yung farm na ikutin nyo is more than 2 hectares, 2.5. Pero wala po tayong time limit sa pag-ikot. Kaya pag may madadaanan kayong bulaklak, picture muna. Ito yung kasama niyong dalawang senior. Oh, dalawang senior, tatlo. Ayun yung ticket namin. Salamat, kuya. Wala po akong kinalaman. Oh, may coffee stop pala eh. Anli nga daw, pati tinapay. Dalawa pa. At yung si Kuya driver ba? Ito yung entrance. Snapdragon. You can walk to the in the middle. Ang cute ni Charlie. Where's the kulay? Ato, kulay, go to mami. You found me! Stand up. Pero ano to? Hindi to maganda sa house. Artificial to. Welcome to the family Madrigal Cage Fries! Over here we got Isabel! Oh, you're gonna get Nice. stung by my cactus! Is it nice? And over here we got Louisa! I'm gonna go punch you in Diba? Parang hindi totoo, no? Later. Kalahi ng mga cactus. Oh, this is so nice. They said that if you put the whole flower inside water, it will make them alive. Kakay, don't rush. Oh, cabbage roses. Wow, this is so nice. My eyes are happy.
Kuya, careful. I found another one. Which one? Another flower garden. Mm. Cause I'm in a field of cabbages, waiting on everyone that they will start. My favorite color. Sarado pala ito ba? Wow. Dito ang daan yata, be. Doon ang daan. Ah. Where's Kakay? Favorite din niya ni Kakay na kulay. Wait, kakalito ko. Hazel, wait, Hazel. Hazel, wait. Cute ng mini ano nila. Ano si kakay nanay? Kala lily. Kalia lily. Ang ganda. Grabe ba yung lamig dito? Kasi dun sa Sagada at ano sa Banawe na binabaan namin. Mas malamig or siguro nga padilim na. Ayan, sunflower. Andun pa sila. Nina, si Joy, si Gab, si Gary. Ay, may picture daw muna. Grabe, napakaganda at napakalawak nito. Gaya nung sabi nung nag-ano sa amin kanina, nagbigay ng ticket, nag-orient. 2.5 hectares. Actually, meron pa doon sa baba. Parang ayoko nang bumaba. Masyadong malamig. Naambon na. Balik na tayo. Akit, bababa pa kayo. Naambun na eh. Kaya nga, inaambon na. Let's go up. Akit na kami. Tatanong namin kay Kuya. Kuya? Pwede na daw ditong dumaan pabalik. Sinaambon na. Hindi na namin kaya. Ay, may mga bata kaming kasama. Sila daddy nandun pa. Hold, Hazel. Hold, darling. Tama na kami dito. Thank you. Okay po. Salamat. Yan. Sobrang lamig, din na namin kaya at umaambon na din kasi. Uy, lumalakas na yung ambon. Di na ambon. Ulan na. Oh, nandyan yung northern blossom. Cannot go back here. Oh, ang daming ano, madaming magaganda dun. Ayan. Dito. Oh, ang ganda. Iba talaga. Ayan. Oh, cute. Baho. This way to exit. Yan, pakit na. Nandun pa sila. Kayo ka na. Hindi ko na kaya yung lamig. Meron naman siyang mga sign and then you can ask naman sa mga staff kung saan ka pwedeng saan yung pauwi. Parang gusto ko magpa-picture dito. Daming lavender. Lavender pala yan. I'll get 10% lobat na yung phone ko. So, ay.
Akyat na tayo. Let's go upstairs. Ang ganda ng kulay. Gusto ko yung family ng purple, violet, lavender, lilac. Yun. After neto, yung binigay sa amin na ticket or your stub, papakita namin dito may unli coffee and unli bread. Yan. Ay, hinihingal pa ako. Dito kiniklaim yung unli coffee and unli bread. Ayan. Thank you. Yan, dami. Anong feel po? Anong feel po? Dala ko yung lapel eh. Nandun sila. Ha? Oo. Meron yan. Meron kami nun. Meron kami. Ayan, naun sila. Hiyal! Ayan, hina-harvest nila yung ibang bulaklak na pwede nang i-harvest. Hindi ko lang alam kung saan dinideliver yan. Baka Maynila din. Dangwa. Kuya, saan nyo dinideliver yan? Oh, Dangwa. Tama nga ako. Ang galing. Diba? Good evening, Team Mamon. Nandito na kami sa Baguio. Parang pupunta kami sa Christmas Village. We are here entering the Baguio Country Club Road. Ayan. Thank you po. Lakari namin papunta doon. Tapos baka dito na rin kami magdi-dinner. Ayan. Bawal. We are here at Christmas Village.